Truth bomb mga kababayan, kapapasok lang. May bagong koditang plano na agad laban kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ilang araw pa lang siya sa pwesto pagkatapos palitan si Tito Soto noong May 11, 2026. May minority bloc na naman na gumagalaw kasama sina Ping Lacson at Win Gatchalian. Pero itong shocking reveal, si Senador Rodante Marcoleta diretso at walang takot na pumalag, ipinagtanggol ang bagong leadership at binasag ang plano. Ito ba ay tunay na check and balance o power play ng old guard? Mga kaibigan, deep explainer ito, fact-based, critical, at para sa inyo, manatili hanggang dulo dahil may full timeline, analysis, at tawag para sa productive discussion. Mga kabataan at OFWs, this affects your future. Let's break it down clearly. Walang drama. Noong May 11, 2026, si Cayetano ay nahalal na Senate President sa 13-11. Okay? Actually, 1392, no? Yan. Yung 2 abstain, si Subiri at saka si JV Ejercito. Kaya lang, kalaunan, nagpalit ng boto, yung dalawa, naging 13-11 na po. Replacing Tito Soto, ito ay ayon sa rules sa Senado. Si Cayetano brings fresh energy, focus sa transparency at issues na mahalaga sa kabataan at mga OFWs, job creation, remittances at good governance. Kasama niya ang matapang na voices tulad ni Marcoleta na kilala sa sharp debates at legal expertise. Ngayon, may reports mga kaibigan ng Solid Block 11, SB 11 na pushing for change with Win Gatchalian at possible compromise candidate backed by Lacson at Soto allies. Legit o destabilization? Pause mo muna saglit at comment. Team stability ba kayo o team change? Let's foster productive discussion. Okay ha, parang chess match ito ha, pero stakes ay buhay ng bayan. Si Cayetano, strategic at independent, hindi trap sa old politics. He pushes modernization. Si Marcoleta, ang truth teller na hindi natatakot mag-challenge, even in heated exchanges. Critically, ang old guard, Tito Soto, matagal sa sistema pero may unresolved questions sa kanyang tenure. Ping Lacson, self-styled reformer pero may history na nagpapataas ng kilay. Win Gatchalian, capable pero mukhang ginagamit lang bilang bridge ng minority. Bakit ganito? Natatakot ba sila sa bagong direksyon o talagang para sa unity? Dito tayo magdi-discuss ng matalino. Walang personalan, puro facts at implications sa ekonomiya at politika. While we unpack these political truths, let's also empower ourselves with practical tools na trending ngayon, perfect para sa busy kabataan at OFWs. Para sa mga pet owners, premium dog food at interactive cat toys sa Shopee, stress reliever pagkatapos mag-abroad calls. Tech must-haves, Anchor power bank at wireless earbuds sa Lazada para hindi maubos battery habang nanonood ng Senate hearings. Fashion upgrade, oversized tees at premium denim sa Zalora. Look sharp, feel confident. ADV motor ride, full face helmet at riding jacket, safety muna sa kalsada. Home kitchen, Philips air fryer at cookware set, healthy, fast meals. Bathroom, rainfall shower head at organizers, daily refresh. Men grooming, Philips electric shaver at bird kit, grooming essentials para sa presentation. Comment down below kung alin sa mga ito ang kailangan ninyo. Let's help each other discover best finds. Ang core question, paano mapapanatili ang stable at accountable Senate? Suportahan ba ang bagong leadership ni Cayetano at Marcoleta para sa tunay na pagbabago o bumalik sa old ways? Mga kabataan at OFWs, ang inyong informed opinions matter. Share facts-based thoughts sa comment section. This is Explainer Series.
Next episode natin, mas malalim pa. Politics, he pushes modernization. Si Marcoleta naman ang truth teller na hindi natatakot mag-challenge even in heated exchanges. Critically, ang old guard, Tito Sotto, matagal sa sistema pero may unresolved questions sa kanyang tenure. Ping Lacson, self-styled reformer pero may history na nagpapataas ng kilay. Win Gatchalian, capable pero mukhang ginagamit lang bilang bridge ng minority mga kaibigan. So, while we unpack these political truths, let's also empower ourselves with practical tools mga kaibigan, no? Okay, ngayon let's go deeper para talaga magkaroon tayo ng productive discussion. Ano ang possible implications nito sa buhay natin bilang Pilipino? Una, kung mananaig ang old guard tulad ni Tito Sotto at Ping Lacson, baka bumalik tayo sa mabagal na proseso ng batas. Delayed reforms sa labor rights para sa mga OFWs, mabagal na pagtugon sa inflation na sumasakit sa kabataan na naghahanap ng trabaho. Si Win Gatchalian mga kaibigan naman ay mukhang continuation lang ng traditional politics, hindi ang disruptive change na kailangan natin. Sa kabilang banda, kung suportahan natin si Cayetano at Marcoleta, maaari nating makita ang mas mabilis na committee hearings sa key issues. Digital economy para sa youth entrepreneurs, mas magandang protections para sa overseas workers, at tunay na accountability sa gobyerno. Parang nagre-replay lang ang lumang telenovela, ang Old Black. Same cast, same plot twist. Si Marcoleta mga kaibigan naman ay parang bagong karakter na may plot armor ng katotohanan. Kabataan, tanungin ko kayo, sa edad ninyo, gusto nyo ba ng Senado na forward thinking o stuck na sa nakaraan? OFWs, paano nakakaapekto sa inyo ang stability ng ating legislative branch? May remittances kayo na umaasa sa maayos na ekonomiya. Let's break it down further. Ano lang naman to, no? Kung magtagumpay ang kudita attempt, ano ang short-term effects sa pending bills tungkol sa education at healthcare? Paano magiging role ng civil society at social media sa pagpigil sa ganitong power plays? Ano ang lessons natin mula sa nakaraang leadership battles sa Senado? I encourage you to share your own facts-based insights sa comment section mga kaibigan. Huwag maging toxic, maging critical thinkers tayo. Cite sources, magtanong at makinig sa iba. Ito ang tunay na demokrasya. Hindi lang panonood, kundi aktibong pag-uusap para mas lalong maging engaging. Sagutin natin ang ilan sa common questions. Bakit importante ang Senate President? Dahil siyang nagseset ng agenda. At sa panahon ngayon ng economic recovery post-pandemic, kailangan natin ng leader na hindi lang reactive, kundi proactive, katulad ni Cayetano. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Like, subscribe, i-bell ang notifications at comment para sa discussion. This is #WalkWithLan. My name is Lan for the #WalkWithLan Explainer series. Truth first. God bless the Philippines.